Hello, campers! It's me, Kim, Games, and Shasha. Si Bonbon nasa likod. So ngayon, first time namin gagawa ng sit-down video talking about camping life namin before until now, yung mga kailangan malaman ng mga beginner camper. Tsaka isi-share namin yung experience namin bilang 5 years na kaming nagka-camping. So, ayun. Bakit mo nahiligan yung camping? Kasi nakaka-relax. Nakaka-relax pero Pero nakakapagod. di ba? Nakakapagod. Nakakapagod, pero masaya. Masaya. Ilang years ka na ulit? Ilang years na tayo nagka-camping? 2021? 21 ba? Oo. Hindi ah. Pandemic yun ah. Hindi tayo nakakalabas ng pandemic. 2020? Hindi Baka, hindi, 2022. Kasi nandiyan na si Bonbon. Mga 3 years ganyan. 22, 23, 24, 25, 26. 4 years na. Hindi, yung talagang camping na yun. Noon kasi hindi pa. Baka siguro mga yung talagang camping na May gusto sumama sa video. 3 years. 3 years. Gusto niya sumama Nag-start kami parang sa okay. Ano ba yun? Japan surplus na tent. 500 lang yung bili mo sa tent. No? Anong pangalan nun? Jackal? Jackal na kulay teal or green. Tapos ang baba nun, mahaba siya. Tunnel tent siya, pero nakayuko ka. Hindi katulad ng tunnel tent namin na Shine Crave. Tapos nagkaroon din kami no, after nun, iba-iba ang kulay yung mga gamit namin. Lahat yun surplus, di ba? Kulay red yung upuan. Ay, hindi, binili ko pala sa Shopee yung upuan na red. Tapos, meron ka din na yung mga maliliit lang. Walang partner. Basta, tawag dito? Japan surplus. Lahat, yung unang tent namin, tsaka mga camping gears. Kahit lutuan. May lutuan. Oo, yung box na mga sinaunang campers na, Kahit lahat yung sa Japan. Kalan na dilaw, una nun. May kalan ba tayo na dilaw May nun? binili kong kulay dilaw nun sa Japan surplus lang din. Tapos nun, kapag ka nagka-camping kami, nakikita namin yung mga campers, nakikita namin yung mga gamit nila. So, inuunti-unti namin. Nauna tayo sa tent, di ba? Nature hike na kulay dilaw. Kulay dilaw. Wala pang color, nun P-series. P-series na 3P, 4P. 3P lang. 3P. Kasya naman kami doon, kasama yung mga dogs namin. Tapos, nagtatarp na lang kami. Tapos, nakapag-motor camping na din pala tayo. Yun yung una natin, no? Sa Tanay. Motor camping. Imaginein mo, nag-start kami motor camping. Ay, hindi. Nag-start tayo, nakikisama tayo. Kasi wala kaming kotse noon. So, nakikiride lang kami. Tapos, sunod, motor camping. Kasya siya sa kasi maliit lang yung pag finold mo yung tent. Ganyan lang siya, di ba? Tapos yung mga kalan namin, yung kalan namin, kalan lang talaga, tas butane ba yun? Puro 2 person. Puro pang 2 person lang. Tapos siya pa lang yung dog namin. Siya pa lang dog namin. Di 2021. Kasi 2021 si Bonbon. Sige, ganun. Di 5 years na tayong nagka-camping. Tapos, after nun, doon napapadalas, parang every quarter ata nagka-camping kami. Dati nun, ang favorite namin na spot ay Tanay at saka mga beach. Bataan, ganyan. Tapos, hanggang inuunti-unti namin yung mga gamit namin. Ang pinakauna naming tent na malaki, nung nagkaroon kami ng kotse, bumili na kami ng tent na malaki, yung Shine Crave. Anong tawag doon? Shine Crave, tunnel tent. Tunnel tent siya. Ang laki. Ang problem, ang laki nun, nakakatayo na, no? Nakakatayo. Meron siyang parang 4 person na. 4 person. Meron siyang kwarto, yung parang ganito. Tapos meron parang sala. Kaya lang, ang problema doon, ang hirap niya i-set up. Parang hindi pa pwedeng hindi kami mag-aaway.
pagka nagsiset up at saka ang tawag din yung uuwi, yung nagliligpit. So, pero ang tagal din namin naging tent yun, siguro 2 taon din. Ang problema lang doon, mahirap makahanap ng area. Kasi ang laki niya talaga. Like, sa pegs, pati yung pag magpapeg ka, di ba nag-aano siya? Kailangan malawak. Malawak yung space. Tapos mainit. Wala kasi siyang window. Wala kasi, hindi pa ako nag-video nun eh. Kasi hindi ko yun bet. Kaya wala akong masyadong picture nun. Kasi kulay green siya. Yung pagka-green niya, lumot na green, ang hirap, ang gara ng itsura. Pero okay siya kasi malaki, spacious. Doon kami, yun yung start ng glamping namin. Tapos, yun na yung tent natin, no? Yung Jackal, yung Nature Hike na P-series, tapos yung Shine Crave. Tapos, eto na siya. Ano tawag to be? Anong tawag dyan? Village 6 2.0 flagship. Village 6 Nature Hike. Ito yung pinaka gusto ko, kaya ginaganahan ako mag-camping. Kasi, ang ganda niya, aesthetic. Hindi katulad hindi katulad nung teal, yung una. Tapos, sunod, yellow. Tapos, yung pagka-yellow niya, parang mustard. Tapos, green. Lumot na green. Ito, ano siya? Coffee ba to? Or aesthetic? Basta yun. Mas madali siyang partneran ng mga gamit. Ngayon, lalo ngayon, lahat ng campers, halos ang kulay ganito. Kasi ang dami mong mabibili. Kulay ni Sasha. Kakulay nito. Madami ka kasing mabibiling mga gamit like itong upuan. Mesa. Hindi katulad nung yellow. Ang hirap niyang partner. So, mas madami kaming gamit na nabibili na na-available sa Shopee na madaling matchan ng color nito. Anong uli ang mo? Kasi ang mga campers, meron silang ano man tawag dun, B? Team ba yun? Yung parang, kung green-green, kung black-black. Ano yung sayo? Ano yung sa atin? Aesthetic. Aesthetic. Hindi, cool. Ay, hindi, may sinasabi ko nun earth. Earth. Parang earth tone. Lahat, khaki, brown, yan, yung green na pwede rin ako. Khaki, brown, black. Ang color na mga nakikita ko ngayon, i-upload ko sa separate na video yung color palette nung namin, khaki, tsaka green, army green, hindi green na army green, at tsaka black. Yun lang yung majority ng colors namin, yung tatlo na yun. Naaalala ko nun, may cooler kami. Nag-i-start na kami mag color something. Yung yung nag-iisa na lang na ibang kulay is yung cooler namin. Orokan yun, 'di ba? Di ba pag Orokan, talagang talaga yung yellow, yung lamig niya sa loob. Kaya hindi namin mapalitan. Kasi kung papalitan namin ng aesthetic na cooler, hindi siya same performance nung Orokan na blue. So kapag magpi-picture kami, nilalayo ko yung cooler namin kasi talaga siya, ang sakit niya sa mata. May gawa na si Orokan na meron na. Na kulay khaki. Okay, they heard us. Oo nga, kasi parang dalawa lang yung color ni Orokan na cooler, red or blue. Ganun. So, blue yung napili namin kasi kaysa naman red, diba? Pero kung meron ng ba't hindi yun yung binili natin? Kung meron na. Or nauna tayong bumili. Maliit lang. Ngayon, ang pinalit namin, yung Nature Hike, medyo pricey siya compare mo sa Orokan. Pero ang ganda din ng matagal din yung lamig, no? Matagal din yung yellow. Ngayon, na kami, hindi na siya camping, more on glamping na siya, no? At saka, kagandahan din sa glamping, comfortable ka, although ang hirap niyang i-set up. Kaya kailangan, madami.
Oo, madaming, yung kitchen ko, yung kitchen, ina-assemble yun, pero comfortable na ako magluto. Kasi dati nakaupo ako sa bangkito pag nagluluto, no? Pero ngayon nakatayo na, parang talaga siyang kitchen. Ayun, unti-unti namin kinumplit yung mga gamit. Ngayon, ang kulang na lang natin, may power station na din kami. Actually, yun yung recent na binili namin, yung power station. Yung power station kasi, bilang camper, hindi lahat ng camping site may kuryente. Merong may kuryente pero malayo yung mga saksakan. So, nag-invest na din kami sa EcoFlow. Ano yung, natin? EcoFlow? River 2 Max. River 2 Max. Actually, hindi lang sa camping siya pati sa work ko kasi I'm working from home. So, nagagamit ko siya pag nagba-brown out, ganyan. Ayun, sa camping. Max nga ba yan? Oo, River, hindi Max lang ata. Basta yun. Basta EcoFlow. Ito mo. Hindi, yan ibang to vlog to Pagka, mapakita naman namin yung mga gamit namin sa mga susunod na video. Tapos, ang laking din niya, ang laking gastos. Ay, oo, pero sa investment siya bilang camper / nagwo-work sa bahay. Kasi, lalo ngayon, tag-ulan. So, malamang yan, laging kurap-kurap yung kuryente natin. Tapos, nakakapag-work din ako sa nakakapag-check out ng email, or kaya gusto ko mag-camping pero ayokong mag-leave. Nakakapag-work ako dito while camping dahil dun sa EcoFlow. Tapos, ang kulang na lang namin is yung freezer, hindi saksak. Kasi, isa sa mga problem namin is yung mga meats namin. Kasi, 3 araw kami So, yung pagkain namin, talagang naka-plano yan. Kasi nga, yung meat namin, kailangan mauna yung mga meat. Tapos, dala-delata na lang sa 3rd day or sa 2nd day ng gabi. Kasi nga, wala kaming, ang inaano lang namin is yung cooler. Yellow lang. So, yun. Mahal yun, di ba? Tsaka parang hindi na ata siya kasya sa sasakyan namin. Hindi na siya kasya. Kasi, yung Avanza namin, ang laki ng loob nun parang ang aso lang yung nakaupo sa likod. Tapos the rest, gamit na yun. As in, hanggat may nakikita yung asawa ko ng butas, lalagyan niya yan ng kung para madala lahat kasi yun yung glamping. Ngayon, yung freezer, ano ba tawag doon? Freezer? O ref? Please. O basta ganon, yung disaksak. Parang wala na siyang Portable magiging, freezer. portable freezer. Wala na siyang lalagyanan. So, yun yung problem. Kasi imagine mo ilan yung upuan namin, 1, 2, 3, 4, 5. 4 na regular na chair, tapos isang mahaba. Upuan pa lang, 'di ba? Ang dami na. So, iba pang mga gamit. So, yun na lang. Kaya din hindi kami makabili, aside from mahal. Hindi namin alam saan nila ilalagay dun sa sa sasakyan. Tsaka, pero ang ine-next naman namin is yung shower tent. Tsaka yung, ano ba yung shower? Di ba may kasama yun? Pagka bumili ka ng shower tent, meron siyang parang bag, water bag. So, yun yung target namin sa susunod. Eto kasing camping na to, likod lang namin yung CR. So, hindi namin pinush. Pero baka sa susunod na camping, iyon na yung susunod. Pero meron na kaming portable na toilet. Portable toilet, meron na. Yung shower tent na lang. Yun, sa tingin mo, yun may kulang pa. Wagon? Kasi, bakit hindi? Kasi nga, madalang tayo pumunta sa mga campsite na hindi natin katabi yung sasakyan. Yung pinupuntahan lang natin na hindi katabi yung sasakyan ano yun? Beach, mga beach. Hindi, yung sa gabal doon. Oo. Montana Conservation. Uy, maganda doon. Maganda doon. doon.
Hindi nga lang katabi yung sasakyan. Oo. Oo. Malayo yung parking. Yun pa, if ever din kayo, mag-glamping kayo, especially glamping, daming gamit. Yun pala. Oo, wala kami nun. Pero saan natin isisiksik? Malaki din yun, malaki gulong nun eh. Wala na din tayong pagsisiksikan. Siguro Meron next, saan? Sa paanan mo. Sa paanan, tsaka sa driver seat. Pero malay mo, i-bless tayo ni Lord ng ng Bus. bus. Ano ba ma-advise mo sa mga baguhan na campers? Ma-advise mo? Ma-advise O kaya uunahin nila na bilhin? Ang ma-advise ko lang sa mga nagbabalak mag-camping, pag bumili sila ng gamit, dapat magtanong-tanong muna sila o mag-review ng gamit talaga na matibay, kasi galing tayo sa Korea, Japan surplus kasi mura, ganyan. Kaso asan lahat ngayon? Wala na. Wala na. Totoo yan. Gastos lang. Tama. Di bali ng gumastos, medyo mahal, at least tatagal. Oo, tama yun. Tsaka bago pumasok ng pagka-camping, siguraduhin muna na prepare sila sa mainit, hindi komportable, pero masaya. Oo nga, yun nga. Lagi hindi nga komportable, pero hindi siya komportable ng parang nasa bahay. Hindi ganoon, kasi sa bahay mayroon kang aircon, pwede kang paano natin i-describe yung komportable pero hindi. Kasi sa bahay, sanay tayo sa comfort ng bahay. Comfort ng mall, ng hotel. Pero iba yung nabibigay ng comfort ng camping. Siguro, pagka na-try nyo, saka nyo malalaman yung sinasabi namin na kung tutuusin kasi, kung hindi ka camper, pag nakikita mo kami, mahahaselan ka. Especially yung pag-set up, pagdilikpit, tapos yung lababo, yung pag maghuhugas ka ng pinggan, pag magsi-CR ka, ang hassle niya. Etong camping, hindi siya para sa mga masiselan at saka sa tamad. Buti na lang masipag yung asawa ko, kasi tamad ako. Luto lang ang job ko dito sa camping. Pero kapag naranasan mo yung nabibigay ng camping, may kakaiba siya na feeling eh. Pagkatapos mag-set up. Nakaka-relax kasi dahil nature, yan, mga huni ng ibon, pagka umaga. Oo. Pagka ganito, kagaya niya, nasa ilalim tayo ng mga puno. Kasi sa kung gusto mong lumayo sa hustle and bustle ingay, ng city. mas maganda dito kung mahilig kang gusto mo yung mag-isip-isip. O kaya maiba naman, 'di ba? Kasi slow pace lang dito sa parang probinsya feels. Actually lahat naman ng campsite sa probinsya eh, kasi meron pa bang sa Maynila ganitong klase ng pero ayun, hindi naman siya araw-araw, hindi naman siya buwan-buwan, pero buwan-buwan kami. Ayun. Pero masaya siya. Masaya siya. Relaxing. Tsaka para kang nung bata tayo, nagbabahay-bahayan tayo, di ba? Para kang nagbabahay-bahayan. Ganun yung atake mo. Kasi ikaw yung kung saan mo ilalagay yung kusina, kung saan mo lalagay yung kama. Ayun, para kang nagbabahay-bahayan. Ayun, sa mga gustong mag-camping dyan, ayun, yun, take it from the master. Sa master camper, na madami pa kaming kailangan, marami pa kaming bibilin, hindi pa perfect yung setup namin. Especially yung tarp, yun yung nakikita kong paiba-iba tayo ng setup yung tarp. Hindi, kasi bawat campsite, depende sa pwesto mo. Ayun, yun lang. So, sana mag-enjoy kayo kung nagpabalak kayong mag-camping, mag-enjoy kayo sa magiging camping nyo. Ayun lang. And also, be a responsible camper. Huwag tayong maingay, huwag tayong magkalat.
kung paano mo nadatnan yung campsite, ganun mo lang din siya iiwan. Leave no trace when camping. Ayun, tapos respect din nyo yung mga other living things na nandun like animals, yung mga frogs, ganyan. So, ayun. Be a responsible camper. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye.